Guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa po tayo ng reaction about dun sa doktor na nagkasakit. Na doktor na tumutulong dati sa taong bayan, na ngayon ay nagkasakit ng cancer sa esophagus niya na ngayon at nagpapagaling siya sa Singapore. Sa ibang bansa nagpapagaling siya dahil sa sakit niya na gumaling. At saka ngayon ay naiiri siya sa isang sikat na show na ang gumagawa ng show na 'yun ay si Jessica Soho, ayan. Panoorin natin guys, gagawa tayo ng reaction video about dito sa sakit niya na matutunan natin lahat at saan nag-umpisa ang sakit niya at bakit at ano kailangan nating gawin, ayan, alright? Let's watch this and don't forget. If you're new to my channel, don't forget to like, share, and subscribe for more updates and for more reaction videos na makakalap natin in the next day. Okay? Sige. Continue na tayo, guys. Siya ang madalas na hinihinga ng payo tungkol sa kalusugan. Kaya marami na lang ang nagulat nung siya mismo pala may pinagdadaanang krisis. Stage 4 sarcoma cancer. Si Dr. Willie Ong, kamusta na? Magandang araw po. Maganda po topic natin. 'Di ba, alam mo 'yan pagdating sa social media akala natin lahat ng tao ay okay, tapos hindi natin alam na yung mga tao na 'yan pala na nakikita natin sa social media may pinagdadaanan at kailangan ng tulong ng taong bayan. Dating tumutulong na ngayon ay kailangan ng tulong ng taong bayan at ngayon ay ito na nga siya, update kay Doc Willie Ong, anong nangyayari sa kanya? Hindi mo na kailangang pumila sa kanyang klinika dahil ang kanyang kaalaman at payong medikal ibinibigay niya ng libre online. 95 or more ng sakit maiiwasan. 6 na bagay lang susundin natin. Tignan Ano bang mga bagay na yun? Ayan guys, please continue watching kasi ito na yung makakatulong sa inyo. natin na Naging takbuhan ng milyon-milyon niyang followers para sa kanyang practical health tips. Kasi yung utak natin, pag positive ang attitude natin, mas gagaling tayo. Gawin mo lang kung ano pa kaya ng katawan. Totoo yan guys, huwag niyong i-stress sa sarili niyo kasi once na positive kayo, hindi naman always 100% perfect pero once na mag-positive ang mindset niyo is positive din yung positive din yung papasok sa inyong health at continue being healthy. Ayan, always think positive. Ayan, kahit mahirap pero at least try your best to be positive. Don't let sickness poison your mind. Siya ang binansagang doktor ng bayan, ang doctor turned social media influencer na si Doc Willie Ong. share po natin sa ating kababayan para makatulong. Una ko siyang nakapanayam taong 2020. Ayan, siya yung doktor na sumikat sa social media, tumutulong ng taong bayan at titingnan niya natin kung ano yung update sa kanya ngayon na na-ere siya kay Jessica Soho. Nakuha yung idea to go online. Nung naging doktor ako, Jessica, talagang gusto ko talaga tumulong. Gumagamot ako sa mga pasyente, nililibre ko. Lahat naman tayo gustong tumulong sa kapwa, 'di ba? Lalo na ngayon lalo na ngayon, bilang isang healthcare worker, hindi gano'n kadali na itsapuwera lang namin yung mga taong kailangan na tulungan. At siyempre kung hangga't kaya naming tumulong ay tutulong kami. Ako po sa hindi po nakakaalam sa akin ay I am working in hospital in Sweden, as a nursing assistant po. Do'n po ako na naitalaga sa may mga taong may mga sakit sa puso, ayan. Do'n po ako ngayon ang nagtatrabaho, ayan. Continue please. Sila, kung ano mang kinikita ko, tinutulong ko rin sa iba. Pero nakita ko, nakakapagod yung everyday magkiklinika 40 patients. So inisip ko, paano ka mas makakatulong? Nilabas ko yung energies ko sa YouTube, sa Facebook. Magandang araw po, Dr. Willie Ong. Ayan guys, kung hindi niyo pa alam ang channel niya guys, i-visit niyo kung gusto niyo ng marami pang kaalaman, visit Doc Willie Ong. Ayan, para may matutunan kayo sa mga health niyo. Milyon-milyon na ho yung sumusunod sa mga vlog nyo. First factor, Ayan, at ngayon fast forward po natin siya, ito
Yes. Natapos ang eleksyon pero hindi raw ang mga Ay, tumakbo pa lang siya ng, Vice President to year 2022 na hindi siya nanalo, and nagtataka ako bakit di siya nanalo kung nung nangampanya siya is, sabi niya, "You can have a free operation." So, bakit hindi siya nanalo kung mamimigay siya ng libreng operasyon at libreng medikalidad, kung tumutulong na siya sa mga taong bayan, 'di ba? Nakakapagtataka naman. batikos. Hindi lang pagkain at exercise kailangan natin. Mula noon, bumalik siya sa kung saan siya unang minahal ng madla. Yun nga, sa pagiging social media, sa pag-create ng YouTube channel niya, doon siya minahal ng tao dahil doon na ang mga tao nakakuha ng right information about their health. Tsaka yun nga, buti na lang bumalik siya sa YouTube channel niya before siya nagkasakit, buti na lang bumalik siya sa YouTube channel niya. At least doon, mas kilala siya ng taong bayan na isang doktor na nagbibigay ng tulong sa kapwa, libre man or may bayad, ayan. Sa pagbibigay ng health tips sa kanyang mga vlog. Gumawa ka na ng bagay na makakatanggal ng stress mo. Kamusta po sa mahal? Ito na yung update sa kanya, guys. Ito yung update sa kanya na nasa Singapore siya. Ayan na update niya. This year lang yan, this month, this year. Napaka-early, 'di ba? Kawawa naman ito. Ko followers, how are you? Pumayat na Hanggang siya, nito guys. lang nakaraang linggo, nagulat na lang ang publiko sa inilabas niyang vlog. Update ko lang po kayo sa condition ko, ha? Walang iyakan muna, buhay pa naman ako. My relatives do not want me to make this video. But I said, I owe it to the Filipino people. Mahirap kaya, guys, naintindihan ko yung relatives niya na ayaw ng relatives niya ilabas yung kalusugan niya. Naintindihan ko siya, guys, dahil bilang isang, private, at saka may dignidad, na kilala ng tao, siyempre mahirap nga naman talaga ilabas. Pero kailangan niyang ilabas 'yan kasi one day malaman lang ng taong bayan wala na siya, 'di ba? Di mas magandang i-share niya yung health niya kasi kasi para alam naman natin kung anong update sa kanya, 'di ba? Since na siya naman yung tumutulong sa atin, sa taong bayan para makaintindi ng kung anong merong dapat malaman sa kanya bilang isa siyang doktor, 'di ba? To be honest to them, Si Doc Willie Ong ikwinento my diagnosis is sarcoma. na na-diagnose Sarcoma is a cancer from the esophagus, guys. Ayan. Ayan yung cancer na mahirap labanan ng tao. Mahirap pagalingin. Is untreatable. Ayan. siyang may cancer. One of the most hardest cancer to treat. The Yeah. cancer situated itself in a very Nagkaroon siya ng bukol sa esophagus niya, guys, na cancer, ang nakita nila, cancer na mahirap one day, 50-50%. One day, hindi natin malalaman, one day, baka makita natin wala na siya, 'di ba? So hindi naman natin masabi ng panahon na one day wala na si Doc Will, 'di ba? tricky and devious manner. See, it is hard to swallow. Ayaw pumasok. Ang sakit niyan, guys, kasi yung esophagus niya ang natamaan. So pag uminom ka ng tubig or kumain ka, hindi yan talaga kasi naka-block yung esophagus niya dahil sa bukol, eh. So mahirap talaga yun na ipasok yung ipasok sa bunganga mo papunta sa tiyan mo. Kung block naman yung esophagus mo kasi kung block naman yung esophagus mo, so paano yan dadaan papunta sa tiyan mo, 'di ba? So sobrang hirap at saka naawa ako kay Dr. Wilong. Tingnan mo, pumayat na siya. Kahit tubig ang hirap ipasok sa tiyan, 'di ba? So paano pa kaya kung pagkain na yung kakainin niya? Bukod sa hindi ko tinatawag na salbahe ang cancer, ah. Binalak niya yung esophagus ko. Kawawa naman. I need more oxygen. Kasi ayan, kailangan niya ng oxygen kasi nung uminom siya, block nung uminom siya, hindi siya, yung tubig, hindi, nag-stuck siya sa esophagus kung saan yung blocking niya.
nahihirapan siya magkaroon ng oxygen dahil doon. Kasi black na nga yung esophagus niya ta's pumasok pa uminom pa siya, so double pa siya. So, mahirap yung kalagayan niya guys, alam niyo lang. They say I have a short chance to be alive. I don't Yeah. know if I will still be alive tomorrow. 'Di ba? Oh. Hindi mo alam kung mabubuhay pa siya bukas, anytime puwede siyang mawala sa mundong ibabaw, 'di ba? Kaya mahirap talaga yung pinagdadaanan niya. Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng bukol. Bali, itong bukol na to, malaking malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanya Grabe, sobrang laki guys, 16 centimeters ang laki niyan. Kaya sobrang hirap talaga siya na lumunok ng kahit tubig lang. kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapa? It also blocked my right atrium, almost compressing my heart. Naglabas din siya ng kanyang Ayun, kung siguro kung mismo sa esophagus kung saan yung malapit yung ano niya, yung puso niya, siguro kung doon 'to nabuuan, wala. Hindi siya mati-treat. Siguro mawawala siya agad-agad. sama ng loob. Anya, ang kanya raw sakit malamang nakuha niya sa stress na inabot niya sa nagdaang eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, May 2022, okay naman ako. Wala naman ako nararamdaman. Although, ang feeling mo lang, lagi lang may mabigat. Pero 'Di ba election kung saan siya na-stress, akala niya na-stress siya, 2022 pa yun, matagal na siya, so inabot na ng 2 years. Kasi 24 na tayo ngayon, So, 'di ba tulad ng sabi ko, ang stress ay hindi yan agad-agad, mo mararanasan ang mga sintomas, pero darating ang panahon na mararanasan mo yan tulad ng nangyari kay Doc Willie Ong, na after 2 years doon niya naranasan na nagkaroon siya ng bukol sa esophagus niya at nalaman niya na isang cancer. 'Di ba? So, ang hirap. pansin ko ng mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. May hingal, may pagod, paglulun ko parang ayaw na. Ini-expect ko, ano lang to, aging, 60th birthday, senior ako. Wala pa ako Aging is like, kapag tumanda ka, nagkakaroon ka ng aging. Yan yung kasama yan sa pagtanda mo, sa pagdata natin. naramdaman. May ultrasound pa ako ng tiyan noon. 1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Tagal na ako masakit ang likod. Pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Yung back pain ko dito lang sa baba. Ito kasi lumubog Ito, sumobra sakit ang likod ko. Tsaka iba pang symptoms ko, yung tiyan ko lumalaki. Yan yung mga simptomas guys na ano, Bakit mo? yung likod niya, lumubog niya, yun yung simptomas na yung simptomas na sinasabi niya is yung nagkaroon siya ng kahirapan sa paghirap sa pag-inom, sa pagkain, sa paghinga, tapos yung likod niya lumubog, yun yung mga simptomas na naranasan niya bago niya nalaman nagkaroon siya ng cancer. Tapos yung tiyan niya lumaki, isa na rin yun kasi nga, parang naapektuhan pati yung tiyan niya dahil nga sa paghirap sa kahirapan ng sitwasyon niya. Pumayat siya guys. Handa lang ang hilo ko. Kawawa naman. Hi, Doc. Jessica, papakita ko Ano kaya itsura niya pag magpakita siya after treating niya sa Singapore? Kasi nasa Singapore siya nagpapa-treat siya sa Singapore. Ano kaya itsura niya ngayon? Tingnan nga natin. Ay, sige po. Can you see me? Oh my Oo. God! It's Nakalbo na good to siya guys. see you. I'm Gwapo having pa a rin ho haircut. kayo. Kalbo na siya guys. Sa Singapore. Ayan, nakikita niyo naman. Sa Singapore siya. Kalbo na siya, kahit sana walang gumaling na hair. siya guys. Guys, ipag-pray natin si Dr. Willie Ong na sana guys, at sana Lord, sana gumaling na po si Doc Willie Ong sa karanasan niya, sa mga naranasan niya, sa sakit niya. Alam po namin na hindi ganoon kadali ang magpagaling ng isang cancers na sakit, pero sana Lord, tulungan niyo po siya gumaling. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, bless him and guide him in his sickness. Ayan.
ipag-pray po natin na sana gumaling na po siya. Gwapo pa rin nitong Webes sa pamagitan ng video call. Kinamusta ko si Doc Willie Ong, nakasalukuyang nagpapagamot sa Singapore. I'm having the haircut. Gwapo Naapektuhan din yung hearing niya. So lahat buong health niya, situation niya naapektuhan dahil sa cancer na sakit niya. pa rin ho kayo, kahit wala ho kayong buhok. Kayo pa rin yung kilala naming Dr. Willie Ong. Kala ko nagsasabi ka lang ng totoo, Jessica. De, totoo po yun. Di ho ako nang bubola, Doc. And it's good to see you po. Tsaka pinili ko wag mag-wig para makita Nagtataka ako guys, lahat ng mga may sakit na cancer, inaano sila, I mean, most all of them, kinakalbo sila, tapos ilan lang yung nakaka-survive. 'Di ba? Nagkakapagtaka. Naalala nyo si Jamil. Yung sa Jamil ba yun? Na nagkaroon ng cancer, tapos sa cancer siya, tapos ayun, nawala, namatay din siya, 'di ba? nila yung tunay. Done already. Oh my God. Can you turn around so they can see me 360 degrees, Mark? Mukhang ano siya guys, yung kikita nyo siya, mukha siyang healthy, mukha na siyang active na siya ulit. Pero at least makikita naman natin na may sakit talaga siya. Obvious naman. Okay lang po, Doc. We can wait. Okay lang po. Oh, my last year. Thank you, Gemma. Welcome. Oh, God. Oh, God. Yeah. Okay, Jessica, I'm ready. Opo. Kamusta ho ang prognosis po sa inyo as of today ng doktor? It's 50-50. Oh, yan ang sinabi ko sa inyo, 50-50 na mabubuhay siya, 50-50 na mamamatay siya. Pero at least ngayon na nasa ibang bansa siya, Singapore siya, he's trying his best to become healthy again. And sana talaga ay gumaling na siya with their health. Hindi man ganun na 100% 98% na mabubuhay siya or gumaling siya, pero at least magiging okay siya. 50% to live a few more months, a year, 50% anytime. Baka hindi na huminga. Oh, 'di ba? Baka malaman na lang natin na few months wala na siya, 'di ba? Wag naman sana. Parang walang kasiguraduhan eh. Every day is a blessing. I just live every day. I don't think of next month, next year. I don't think about owning money, doing this, or get Ayan, alam niyo na, ang money, pag nagkasakit kayo, ang money, hindi yan susunod sa inyo. Yan lang yung magsusurvive sa inyo pag nilibing kayo. Charot. into high position. I got the worst. Kaya nga I'm sharing my money. I'm sharing my money to my family as long as I can. Kasi wag naman sana guys, wag naman sana. Ayan, malayo pa, healthy pa ako. Pain. It's 10 out of 10, Jessica. Buong gabi hindi kami natutulog ni Doc Lisa. Sigaw ako ng sigaw. Doktor din pala yung asawa niya. Siya doktor, pati asawa niya Lisa, doktor din siya. 'Di ba? Ang galing, mag-asawang doktor. Hihiyaw ka sa sakit talaga. Oh. Sakit. Kawawa naman. Sakit ng buko. If somebody told me he will give me Dormicum and let me sleep it off and die, okay na sa akin. I would have taken it. Kaya siguro pag-isipan din natin yung mga euthanasia kung talagang hirap na eh. Kaya guys, ayan, wag niyo abusuhin ang mga sarili niyo kasi hindi niyo alam na one day magkasakit kayo dahil inabuso niyo yung sarili niyo, lalo na yung mga nagiinom diyan, mga naninigarilyo, mga sobrang iniisip, sobrang pagod, sobrang trabaho at walang trabaho. Guys, isipin niyo yung sarili natin dahil ang buhay natin ay iisa lang at iisang beses lang tayo mabuhay sa mundo. Kaya ingatan natin ang sarili natin at huwag natin ubusin. Ayan. Kung gusto mong mabuhay, gusto mong umabot ng 100 years old, take care of yourself kasi hindi ganun kadali ang mabuhay sa mundo, lalo na magkasakit ka ng hindi treatable. Kaya guys, take care of yourself. Ayan.
And that's it for today, guys. Kung gusto niyo po manood ng full movie niya, full video ni Doc Willie O, please visit Jessica Soho reports, Jessica Soho, KMJS. Nandun po yung full video niya, i-attach ko po dito sa aking reaction video para mas mapanood niyo po yung kanyang full video ng interview ni Miss Jessica Soho. Ayan. That's it for today's reaction video, guys. Please don't forget to like, share, and subscribe for more reaction video. And please please comment down below kung nagustuhan niyo po yung aking video at kung meron pa po akong kailangan na i-better pa para mas naiintindihan niyo po yung aking reaction video. And guys, I appreciate you all. Thank you again for watching. Again, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you, guys, and bye for now.